Sa lahat ng aming mag-aaral sa Alternative Learning System, isang napakagandang araw po sa inyo. Ako ay nasisiyahan na sa kabila ng inyong mga kanya-kanyang responsibilidad sa buhay, ay nabigyan niyo pa rin ng oras at panahon ng pag-aaral. Kumusta ka? Sana ay nasa maayos at mabuti kang kalagayan sa oras na ito. At sana ay handa ka ng matuto sa ating bagong leksyon sa araw na ito. Pag-uusapan natin sa araw na ito ang asignaturang Learning Strand 4, Life and Career Skills. Tatalakayin natin ang patungkol sa paghahanap buhay. Ako ang inyong guro, Ginoong Benjamin C. Polinar Jr. Muli, magandang araw sa inyo. At narito naman ang mga learning competencies o ang ating mga layunin sa ating talakayan sa araw na ito. Ibig sabihin ay ito ang ating target, ito ang mga dapat ninyong matutunan sa ating usapin o sa ating paksa sa araw na ito. Una, practicing health and safety measures at work. Pangalawa, keeping the workplace clean and tidy. And third, practice self-discipline. Upang lubos ninyong maunawaan ang ating talakayan ay gagamitin ko ang wikang Filipino bilang medium ng ating diskusyon. At yun nga po ang ating layunin sa ating talakayan sa araw na ito. Sa puntong ito ay magkakaroon muna tayo ng isang gawain at ito ay tinatawag na Arrange the Broken Pieces. Magbibigay ang inyong guro ng mga ginupit na larawan at ang kailangan nyong gawin ay buuhin ito. Mayroon ding nakalakip na scrambled letters sa inyong ginupit na mga larawan at ang gagawin ninyo ay ayusin ang mga letra upang mabuo ninyo ang tamang salita. Pagkatapos ay ipapakita ninyo sa klase ang inyong ginawa at ipaliwanag ninyo kung ano ang inyong naunawaan o ang inyong pagkakaintindi sa nabuong larawan at salita. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para gawin ito. Magsimula na!
Nabuo niyo ba ng wasto ang mga ginupit na larawan at ang mga scrambled letters na ibinigay sa inyo? Ngayon, ay titingnan natin ang tamang pagkakabuo ng mga larawan at ng mga salita. Ito, ang unang larawan, yan. Kung mapapansin ninyo, ay parang meron siyang apoy. Ang tawag sa sign na yan o sa larawan na yan ay flammable material. Tingnan nyo nga ang inyong mga gawa kung katulad ba ng nasa larawan at kung ang pagkakabuo ba ninyo ng mga letra ay kagaya din ng salita na nandyan na flammable material. At ang pangalawang larawan ay kung makikita nyo ay merong tao na parang nakabundol ng bato. Di ba? Para siyang na-slide. At ang tawag ng larawang yan ay hindi strip, kundi trips. At ang pangatlong larawan ay, kung mapapansin ninyo ay merong yosi na umuusok na merong kulay pula na nilagyan siya ng X. O, di ba? So, ganyan ba ang pagkakabuo ng inyong larawan? At ano kaya ang tawag sa larawan na yan? Ano kaya ang pangalan ng sign na yan? Yan ay no smoking. Magaling. Ngayon naman ay tatawag ako ng mag-aaral upang tanungin kung ano ang iyong pagkakaintindi sa larawan at sa katawagan ng nasa larawan. At bago pa man tayo dumako sa ating paksang aralin sa araw na ito, ay ilalahad ko muna sa inyo ang mga unlocking of difficulties. Ibig sabihin, ito yung mga salita na madalas ninyong maririnig sa ating leksyon sa araw na ito. Para bago pa man natin pag-usapan ang ating paksa, ay meron na kayong ideya sa ilan sa mga salita na ating pag-uusapan ngayon. Una ay ang health. Pakibasa nga. Magaling. Health, the state of free from illness or injury. Pangalawa, pakibasa ang safety. Magaling. Safety, the condition of being protected from. At ang panghuli, pangatlo, work. Pakibasa. Magaling. Work, a task or tasks to be undertaken, a person or thing to do. So ito po yung ating mga unlocking of difficulties o ito po yung mga salita na paulit-ulit ninyong maririnig sa ating talakayan maya-maya. Na nga ang ating paksang aralin sa araw na ito at ito ay patungkol sa pakibasa. Magaling, patungkol sa health and safety at work. Ang ating pag-uusapan ngayon ay patungkol sa trabaho. Kung paano ba tayo maging ligtas habang tayo ay nagtatrabaho. Kasi alam ko na kadalasan sa inyo ngayon, mga mag-aaral namin sa ALS, mapa-elementarya man o junior high school, lahat kayo ay may mga trabaho. So, ang ating aralin sa araw na ito ay timely o napapanahon na matutunan ninyo upang alam ninyo kung ano ang dapat ninyong gawin para kayo ay maging ligtas sa inyong ginagawang mga trabaho. Kasi hindi naman siguro mabuti na nagtatrabaho lang kayo na parang wala kayong pakialam sa inyong kalusugan at sa inyong kaligtasan. Kasi mas mabuti pa rin na may trabaho kayo, kumikita kayo, at ligtas pa rin kayo at makakauwi pa rin kayo sa inyong kanya-kanya mga pamilya at kanya-kanyang mga tahanan. So ito ang ating pag-uusapan ngayon patungkol sa health and safety at work. Laging tatandaan na kahit kayo ay nagtatrabaho, lalong-lalo na doon sa nagtatrabaho na malayo sa kanilang tahanan, huwag niyong kakalimutan na palaging maging malusog at maging safe sa inyong mga trabaho dahil nga may mga pamilyang nag-aantay sa inyo.
Mayroon akong tanong sa inyo. Who is injured most often at work? O sa palagay ninyo, sino ang palaging nadidisgrasya sa trabaho? O, narito ang sagot. Ang kadalasang nai-injured o nadidisgrasya sa trabaho ay yung mga younger workers o yung mga bata pa lamang na mga nagtatrabaho na kadalasan ay nag-age between 15 years old hanggang 25 years old. So ito yung mga nagtatrabaho na kadalasan ay parang suki ng sakuna o disgrasya. Ang tanong, bakit kaya? Sa palagay ninyo, bakit kaya yung mga younger workers o yung mga bata pa lang na mga nagtatrabaho ang kadalasang nabibiktima ng disgrasya o sakuna? Kanina, kung bakit nga ba, why are younger workers injured at work more often than older? Bakit nga ba yung mga bata na mga nagtatrabaho ay mas madalas na nabibiktima sa disgrasya o sakuna kumpara doon sa mga may edad na? Ang unang sagot ay pakibasa. Alright, yan ang unang sagot. Lack of experience or proper training. Ibig sabihin, kulang sa karanasan at kulang din sa training. Ibig sabihin, pumasok siya sa trabahong yan na walang masyadong kaalam-alam. Basta lang makapaghanap ng trabaho, basta lang makapagtrabaho, okay na yon kahit wala pang ganon kahit wala pang malaking karanasan, wala pa talaga siyang kaalam-alam sa trabahong yon, ay pinasok niya. At ang naging resulta niyan ay nadidisgrasya kasi nga wala pang alam. Halimbawa, ikaw, hindi kayo exposed sa paggawa ng bahay o mga trabaho ng isang karpentero. Tapos bigla niyo na lang pinasok yung pagkakarpentero. Di ba? Ang tendency niyan, hindi kayo marunong humawak ng martilyo, hindi kayo marunong humawak ng lagare. At dahil wala kayong karanasan sa ganyang trabaho, posible na mapupukpok ninyo ang inyong sariling mga daliri. Kasi nga hindi kayo ganon ka-experience, wala kayong ganon ka malawak na kaalaman sa paggamit ng mga tool na ganon. Halimbawa din, sa paggamit ng lagare. Malamang siguro na alam ninyo kung ano yung lagare at alam nyo rin kung para saan ang lagare. Ang problema dyan, hindi nyo alam kung paano gamitin ng wasto ang lagare. So, ang nangyayari, anong nangyayari sa inyo? Kayo ay masusugatan. Imbis na yung kahoy yung lalagariin ninyo ang inyong sariling kamay o paa. Kasi nga, you are lack of experience or proper training. Kulang kayo sa kaalaman, kulang kayo sa karanasan, kulang kayo sa training sa trabahong yan. Kaya nga di ba, class, bago kayo pumasok sa kahit na anong trabaho, siguruhin nyo muna na meron kayong alam. May background kayo sa trabahong yan. Huwag padalos-dalos, basta lang makapaghanap ng trabaho, basta lang makatrabaho, kahit wala pang alam, papasukin. Kaya kayo nadidisgrasya. Kaya kayo naging suki, isa sa kuna. So bago kayo pumasok sa mga trabaho, mag-observe muna kayo. Patingin-tingin muna kayo kung paano ba gagawin ng mga trabahong yan. Nang sa ganun ay hindi kayo madisgrasya. Mas maigi pa rin talaga na meron kayong karanasan sa trabahong yan bago nyo yan pasukin. Kasi nga, hindi kasi ganun kadali ang magtrabaho. Kasi lalo na kapag wala ka pa talagang karanasan, mas malapit ka sa disgrasya. So ang unang dahilan kung bakit yung mga batang manggagawa ay mas nadidisgrasya kumpara sa mga may edad na, dahil una ay lack of experience or proper training. Pangalawa, basahin.
Magaling. May be less likely to speak up or ask questions. Ito rin yung isa sa mga problema ng mga batang manggagawa. Hindi nagtatanong kung ano ang gagawin at hindi rin nagtatanong kung paano ito gagawin. Nagmamagaling. Kahit hindi alam kung anong gagawin pa rin. Kahit na merong doubts o merong mga hindi nalalaman, hindi nagtatanong. Paano kayo matuturuan yan? Paano nyo matututuhang gawin ang trabahong yan kung hindi kayo nagtatanong, lalong-lalo na kung meron kayong doubts? Kung sa Bisaya pa, meron kayong kalibog. Kung meron kayong kalibog dyan sa gawain na yan o sa trabaho na yan, magtanong. Kung hindi nyo alam ang gagawin, magtanong. Kasi kung gagawin ninyong bagay na wala kayong ideya kung anong gagawin, aside sa madidisgrasya kayo, mas maraming pagkakamali ang magagawa. Kasi nga, nagtatrabaho kayo nang hindi klaro sa inyo kung ano ang gagawin. Di ba? So, kapag nagtatrabaho kayo, wag nyong ilagay sa isip na initiative ang lahat. Kailangan nyo pa rin talagang magtanong sa mga mas nakakaalam para mabigyan kayo ng tamang direktiba, ng tamang instruction kung ano ang gagawin. Kasi nga, kung magtatanong kayo doon sa mga mas nauna pa sa inyo, yan din ay pagbibigay respeto din sa kanila. Kasi nga, mas may alam sila. Kasi mas matagal na sila sa trabahong yan o mas malawak na ang kanilang karanasan kumpara sa iyo. So kaya, kapag papasok kayo sa isang trabaho, dapat din na magtanong. Kung hindi nyo alam, magtanong. Kung kayo ay nagdadalawang isip sa gagawin ninyo, magpaturo kayo doon sa kasamahan ninyo para maturuan kayo kung paano tamang gawin o wastong gawin ang trabahong yan. Nang sa ganon, ay maiwasan ninyo ang disgrasya at mas mapapadali ninyo ang trabaho. Kasi nga, kung hindi kayo magtatanong, tapos puro mali-mali ang pagkakatrabaho ninyo, maaring matagalan. Maaring mas matatagalan pang matapos ang inyong mga gawain. Kasi nga, hindi tama ang iyong ginagawa. Kaya magtanong. Hindi naman siguro ikakababa ng moral ninyo, di ba? Kung magtatanong kayo at maturuan kayo. Ganyan talaga yan, class. Kapag nagtatrabaho kayo, magtanong kayo. Kasi hindi naman lahat ng bagay alam na ninyo. Wag niyong kakalimutang magtanong. Kahit na sa kahit na ang trabaho ninyo ay nag-harvest ng limonsito, di ba merong tamang paraan sa pag-harvest ng limonsito. Dapat yung tip niya, dapat hindi yun siya ma-open, o yung tip talaga ng limon, kasi kapag natanggal yung tip talaga ng kalamansi, reject na yun siya. So ngayon, kung hindi ka magtatanong sa tamang pag-harvest ng kalamansi, tapos halos lahat ng tip ng kalamansi ay natanggal, natuklap, so ano mangyayari sa inyong harvest? Mas maraming reject, mas maraming masasayang, di ba? Kasi hindi ka nagtatanong. Kaya, magtanong, maigi pa rin talagang magtanong kayo sa kung ano ang dapat gawin, nang sa ganon ay maturuan kayo kung paano gawin ang mga gawain yan ng tama. Meron na tayong dalawa ha. Meron na tayong dalawang rason kung bakit mas nai-injured o mas malapit sa disgrasya o sakuna ang mga batang manggagawa kumpara sa mga may edad na. Una ay lack of experience or proper training, at ang pangalawa, may be less likely to speak up or ask questions. Pangatlo, basahin. Magaling. Tend to take more risks. Ibig sabihin, adventurous.
kahit hindi kaya o kaya. O kahit na hindi alam o alam pa rin kahit hindi alam. O so yun yan siya. Kung sa Bisaya pa, magpa-hawd-hawd. Kahit na hindi marunong, marunong daw siya kahit hindi marunong. O, ang nangyayari, nadidisgrasya. Halimbawa, ito, tend to take more risk. O halimbawa, meron kang kabilang ka sa grupo ng mga decorator ng mga events. Ngayon, nagtatrabaho ka. Alam mo sa sarili mo na takot ka sa height. Takot ka sa height kasi hindi naman talaga maiiwasan, 'di ba, na sa mga magde-decorate ng event, aakyat ka talaga ng mga matataas kasi meron ka itatali doon ng mga tela. So ngayon, ikaw yung umakyat doon sa mahabang parte ng room para ikabit yung tela. Alam mo naman sa sarili mo, 'di ba, na takot ka sa height. O kahit takot ka, tinake mo pa rin talaga yung risk. So ngayon, umakyat ka na. Pag akyat mo, nadulas ka kasi nga, nagkurog na ka papuntang itaas kasi takot ka sa height, ang nangyari sa'yo, nahulog ka. Ano nangyari sa'yo? Nahulog ka, na-injured ka, nagkapilay ka. Yun. Pero, meron din namang positibong na idudulot yang tend to take more risk natin, di ba? Kasi meron talagang panahon na sa isang grupo na puro kayo takot, wala magte-take ng risk, wala ding mangyayari. Di ba? Meron ding positibong na idudulot yung pag-take ng risk din talaga. Kasi pag mag-take ka ng risk, ibig sabihin na kahit sa halimbawa sa grupo ninyo, takot kayong gawin ang task na yan, pero kung hindi nyo rin yan gagawin, hindi nyo rin magagawa ang trabaho ninyo. So kung puro kayo takot, wala magti-take ng risk, wala magti-take ng parang susugal, walang susugal sa inyo na gawin ang trabahong yan, hindi kayo matatapos. So may mga bagay din talaga na kailangan mong gawin para matapos ang trabaho. Pero, kung magti-take ka rin ng risk, dapat calculated risk. Ibig sabihin ng calculated risk, dapat pinag-iisipan mo pa rin kung kaya mo ba yang gawin o kaya mo ba yang panindigan. Na pag andyan ka na sa sitwasyon na yan, na pag gagawin mo ng trabahong yan, hindi ka pa rin matataranta. Walang problema mag-take ng risk, basta meron pa rin presence of mind. May presence of mind pa rin. Dapat iniisip mo pa rin ang lahat ng iyong gagawin. Kasi isang pagkakamali mo lang, maaari ka talagang ma-disgrasya. Kagaya ng sinabi ko kanina na example, na halimbawa ikaw ay kabilang sa team ng mga nagde-decorate ng mga event, o ikaw yung naatasan na ikaw yung nagpresenta na na umakyat doon sa matataas na mga wall kasi lahat ng mga kasamahan mo ay takot. Lahat kayo ay may fear of heights. Kung hindi niyo 'yun gagawin, hindi niyo matatapos ang trabaho ninyo. Hindi niyo mapapaganda ang venue. So ikaw na lang mismo yung nagpresenta, ikaw yung nag-take ng risk. Sa pag-take ng risk doon, aakyat ka na, dapat calculated risk ka pa rin. Ibig sabihin, dapat pinag-iisipan mo ang lahat ng iyong ginagawa. Kagaya ko, ako na lamang yung natitirang lalaki sa mga guro ng ALS dito sa Nabunturan East. Noong ipinagdiwang namin yung buwan ng week at saka Friendship Day, syempre nag-decorate kami, di ba? Kailangan namin mag-effort na mapaganda yung venue. So ngayon, alangan naman na yung mga kasamahan kong babae yung paaakyatin ko doon sa wall para ikabit yung tela. So kahit ako mismo, takot ako sa height, takot akong umakyat, kahit pa hindi naman ganun ka anong tawag dito,
hindi naman ganun kataas yung aakyatin ko, kailangan ko mag-take ng risk para mapaganda ang aming venue at para matapos namin ang aming gawain. Alangan namang tatawag pa kami ng ibang tao para gawin yun, andun na naman ako. Diba? So, ang ginawa ko, calculated risk pa rin. Sa bawat hakbang na ginagawa ko, minimake sure ko talaga na hindi ako mahuhulog. Nang sa ganun ay hindi ako magka-injured. Yun lang. Wala naman talagang problema, class, kung mag-take kayo ng risk. Kasi, ganun din naman talaga sa trabaho o sa buhay. Kailangan mo talagang mag-take din ng risk para malaman mo kung kaya mo bang gawin ng isang bagay. Pero yun nga, hindi naman yung risk na parang para mag-adventure lang, para part sa fun. Risk in a sense na kailangan mo siyang gawin para matapos ang trabaho ninyo. So, kailangan nyo pa rin yung calculated risk. Dapat pinag-iisipan ang mga dapat gawin o mga hakbang na dapat gawin ng sa ganon ay maiwasan ang sakuna. Yon. Yung una, lack of experience or proper training. Pangalawa, may be less likely to speak up or ask questions. At ang pangatlo, I tend to take more risks. At ang panghuli at ang pang-apat ay perform more physical and dangerous tasks. Perform more physical and dangerous tasks. Yan siya ay para na rin yan siyang kabuuan doon sa pinag-usapan natin na first 3 reasons kanina kung bakit mas nadidisgrasya ang mga batang manggagawa kumpara sa mga may edad na mga manggagawa. So wag kakalimutan na kapag tayo ay pumapasok sa trabaho, dapat alam natin yung pinapasukan natin. Pangalawa, kung hindi alam, magtanong nang sa ganon ay maturuan kung paano ito gagawin. At kung mag-take ng risk, dapat pinag-iisipan pa rin ang bawat hakbang na gagawin nang sa ganon ay maiwasan natin ang sakuna at ang disgrasya. Ngayon naman, ipag-usapan natin ang what are the common types of workplace accidents? Sa tingin ninyo, alam ko naman na meron na kayong mga trabaho. Sa tingin ninyo, ano ba yung mga kadalasang dahilan ng aksidente sa ating mga pinagtatrabahuan? Ano ang kadalasan ng mga sanhi kung bakit tayo na-aksidente sa ating mga pinagtatrabahuan? Ano yung mga karanasan ninyo? Alright, maraming salamat sa inyong pagbibigay ng ideya at hinuha patungkol sa tanong. So narito ang ilan sa mga kadahilanan kung bakit tayo nadidisgrasya o nagkakaroon ng sakuna sa ating mga pinagtatrabahuan. Una ay ang slips, trips, and falls. Kayo nga, slips, trips, and falls. So ano ba itong slips? O ibig sabihin, na-slide. Yan yung slip. Na-slide. Bakit ba tayo na-slide? Kasi nga slips. Slips, ibig sabihin, madulas. Di ba, halimbawa yung meron nang nakalagay na wet floor, slippery. Ibig sabihin, basa daw yung floor, madulas. So, ibig sabihin, kapag nakabasa ka ng ganyan na sign, it's either umiwas ka sa lugar na yan, o magdahan-dahan kang maglakad sa lugar na yan kasi nga madulas. Lalong-lalo na kung ang ginamit na panlinis dyan ay hindi lamang tubig, merong kasamang sabon, talagang madulas yan. O yan yung isa sa mga
dahilan kung bakit naaaksidente tayo sa ating workplace kasi nga hindi rin tayo nag-iingat. May nakalagay na signage na wet floor, slippery, dumadaan pa rin. Minsan pa nagmamadali pang maglakad, tumatakbo pa, hindi tumitingin sa dinadaanan. Kaya ang nangyayari, nadudulas, nadidisgrasya. Meron din namang trips, ibig sabihin, natalisod o nadapa kasi hindi tinitingnan na merong barrier o merong mga nakalagay na harang sa ibaba. Kaya nga 'di ba na kailangan din natin na magmasid o kung sa Bisaya pa maniid sa kung ano ang nasa ating paligid. Kasi kung hindi tayo maniid, kung hindi natin pinapansin, hindi natin tinitingnan yung ating dinadaanan, hindi natin tinitingnan kung ano yung nasa paligid natin, yun talaga ang magiging dahilan ng ating pagkakadisgrasya sa ating pinagtatrabahuan. Kasi malay mo, dyan sa daanan na yan ay merong humps, di ba? O merong nilagay na barrier diyan. Kasi para sa mga sasakyan na dumadaan tapos hindi mo tinitingnan yung dinaraanan mo. Ang nangyari, nabundol ka doon sa harang, natalisod ka, nadapa ka, nadisgrasya ka na tuloy. Di ba? So kailangan pa rin talaga nating maniid o kailangan nating tingnan kung anong meron sa paligid natin nang sa ganon ay hindi tayo madisgrasya. At ang panghuli ay ang falls o yung pagkadapa. Yung pagkadapa, maaring sa harap o patalikod na pagkadapa. Maaari din na ang falls na yan ay, ang dahilan dyan ay slippery o madulas na sahig o merong nakalagay na mga barriers o harang dyan sa inyong mga dinaraanan. Kaya nga class, wag ninyong babaliwalain ang mga signage na inilalagay dyan kasi hindi naman siguro yan ilalagay, di ba, kung walang rason. So, kailangan ninyong basahin din, wag niyong pagtawanan, wag niyong baliwalain kasi nilalagay ang mga signage na yan para din sa proteksyon ng mga manggagawa at ng mga taong nandyan sa mga nagtatrabaho sa lugar na yan. At ano ba ang kadalasang nagiging resulta kapag tayo ay nadisgrasya sa slips, trips, at saka falls? Head injuries and broken bones would possibly be the result with slips, trips, and falls. Kasi nga, syempre, di ba? Kung ikaw ay madudulas, kung hindi man yung ulo ang bababagok sa sahig, posibleng yung hips mo. Di ba? Posible yung hips mo. Paano yan kung halimbawa weak yung bones mo? Ano mangyayari? Magkakaroon ka ng broken bones. Di ba? Dito naman sa trips, halimbawa natalisod ka, nadapa ka. Tapos, ang natukod mo ay yung kamay mo. Paano yan siya kung yung pagkatukod ng kamay mo para siyang na bend. Parang na bend yung kamay mo kasi nga hindi prepared yung kamay mo na magtukod. Anong mangyayari? Posible kang magkaroon ng injury. Halimbawa ngayon ikaw nadapa ka. Yung pagkadapa mo na ano ka talaga yung ulo talaga ang nabagok sa sahig. So ano mangyayari sa iyo? Magkakaroon ka ng injury sa ulo o magkakaroon ka ng mga broken na buto. So kaya ilan lamang to sa mga actually napakaraming dahilan kung bakit nadidisgrasya tayo sa ating pinagtatrabahuan. Pero ito lamang yung ilan. Ito lamang yung pinaka-common na mga kadahilanan kung bakit tayo nadidisgrasya sa ating mga pinagtatrabahuan. Kaya kayo, sa inyong mga pinagtatrabahuan, wag niyong
babaliwalain ang mga signs na ganyan. Kasi meron niyang rason kung bakit yan inilagay para din yan sa proteksyon ninyo o nating mga manggagawa. O, ito na naman. Hihingin ko ang inyong opinion patungkol sa tanong na ito. What are the 5 most common causes of workplace accidents? O di ba kanina binigyan kayo ng tatlong most common na dahilan kung bakit tayo nadidisgrasya sa ating mga workplace. Una na doon ay yung slip, and then trips and falls. O ngayon naman, sa tingin ninyo, ano yung 5 most common causes of workplace accidents? O sige nga, bilang kayo ay nagtatrabaho na ngayon, o ano sa tingin ninyo yung 5 sa pinaka-common na dahilan kung bakit tayo nadidisgrasya sa ating mga pinagtatrabahuan? Maraming salamat sa inyong mga ibinigay ng mga ideya sa tanong kanina. So narito yung mga 5 or 5 most common causes of accidents in our workplace. O basahin nyo nga. Magaling. Una, laziness. Pangalawa, being distracted or tired. Alcohol and drug abuse. Overconfidence. Ignoring safety procedures. So ito yung mga 5 sa mga pinaka-common na dahilan kung bakit tayo nadidisgrasya sa ating mga pinagtatrabahuan. Ang una, laziness. Pangalawa, being distracted or tired. Pangatlo, alcohol or drug abuse. Pang-apat, overconfidence. At pang-5 ay ignoring safety procedures. Ngayon, pag-usapan natin ang una. Pakibasa nga. Salamat. Una, laziness. Ibig sabihin, taking shortcuts. When working with dangerous tools or machines, taking a shortcut exposes to unnecessary risks and to a potential disaster. So laziness, ibig sabihin pagiging tamad. Pagiging tamad. Ibig sabihin, kapag lazy tayo sa trabaho, mahilig tayo sa shortcut. Ibig sabihin ng shortcut, hindi natin sinusunod kung ano yung tamang proseso, hindi natin sinusunod kung ano ang mga tamang gawin, tamang hakbang sa paggawa ng trabahong yan. At dahil lazy tayo at dahil tamad tayo, hindi natin sinusunod yung tamang proseso sa paggawa ng trabahong yan, mahilig tayo sa shortcut, ang nangyayari, tayo ay nadidisgrasya. Diba? O halimbawa na lang dyan, sa construction, hindi naman ako ganun kamagaling talaga sa construction. Pero, marami sa mga kino-construct na mga building, maraming mga construction workers ang nadidisgrasya sa paggawa ng building na yan kasi hindi naman talaga ginagamitan ng mga magagandang facilities, hindi ginagamitan ng magandang materials yung pagbuo ng building. O, diba? Nag-shortcut. So, ang nangyayari, yung foundation ng building mahina. So, ang nangyayari niyan, kapag nagpatong-patong na yung mga floors, nagwi-weaken yung foundation. Ang nangyayari, nasisira, gumuguho yung building. Ang nangyayari, nadidisgrasya kayo sa trabaho. Ganon. So, kapag nagtatrabaho tayo, huwag tayong maging tamad. Huwag nating i-take yung shortcut. Dapat kung ano ang proseso, yun talaga ang dapat nating sundin. Nang sa ganon ay maiwasan natin ang disgrasya. At kapag tayo ay tamad, hindi lang naman tayong apektado. Kapag hindi natin sinusunod
yung tamang hakbang sa paggawa ng trabahong yan, hindi lamang tayo ang naaapektuhan din ang mga tao, ang mga kasamahan natin sa trabaho. Halimbawa, yung sinabi kong halimbawa kanina, yung sa building, hindi ibinigay o hindi talaga ginamit yung mga high-end talaga ng mga materyales sa pagbuo ng building. 'Di ba? So ang nangyayari, yung mga workers na andon, dahil nga lazy or nag-shortcut sa mga materials, nadamay yung mga trabahante. Nadisgrasya sila dahil sa ginawang laziness o pag-shortcut sa mga materials. Hindi ginamit yung tamang mga materyales para makabuo ng strong na building. So, iwasan nating maging lazy o tamad. Iwasan nating ang shortcuts kasi madidisgrasya talaga tayo niyan. Ito ang pangatlong dahilan kung bakit tayo nadidisgrasya sa ating workplace. Pakibasa nga. Maraming salamat. Being distracted or tired. If you are not 100% focused on your tasks or surroundings, you are exposing yourself to unnecessary danger. Totoo ito. Kasi nga, kapag wala kang focus, yun bang sinasabi na physically andyan ka pero yung utak mo wala kang focus sa ginagawa mo, madidisgrasya ka talaga. Or, kung nagtatrabaho kang pagod, yung kulang ka sa tulog, yun bang tipong alam mo namang meron kang trabaho kinabukasan, nagpupuyat ka pa talaga nung nakaraan. Nagpupuyat ka pa talaga nung kinagabihan. Alam mong meron kang trabaho kinabukasan, nagpupuyat ka. So kapag puyat ka, that would lead to distraction. You are easily distracted. Wala kang focus. Lutang ka na magtatrabaho. At dahil lutang kang magtatrabaho, hindi ka focused sa ginagawa mo, of course, that would lead na mas exposed ka sa danger o sa sakuna o sa disgrasya. Halimbawa, ikaw ay isang sastre, ikaw ay isang mananahi, Magtatahi ka ng mga uniforme, di ba? Magtatahi ka ng mga uniforme. Ngayon, kulang ka sa tulog. Pumasok ka sa tailoring na kulang ka sa tulog, wala kang focus. Di ba? Nagtatahi ka ng mga uniforme pero kulang ka sa tulog, wala kang focus. So ang nangyayari niyan, dahil kulang ka sa tulog, wala kang focus sa trabaho, imbis na yung uniforme yung matatahi mo, natahi mo yung daliri mo. Natahi mo yung daliri mo, imbis na yung uniforme, imbis na yung tela, ang tatahiin ng karayom at saka nung sinulid, yung kamay mo, yung daliri mo ang napuruhan ng karayom at saka ng sinulid. Kasi nga, hindi ka focused, pagod kang nagtrabaho. Di ba? Ano pa ba? Halimbawa, ikaw ay isang sekretarya. Di ba? Merong pinapagawa sa iyo na report ang head mo. Tapos ngayon, ikaw ay distracted or pagod ka. Di ba? Hindi mo magagawa ng maayos ang trabaho mo. Maaapektuhan ang trabaho din ng iba. Kasi hindi ka nagpe-perform ng maayos sa trabaho mo kasi distracted ka at pagod ka. Halimbawa, ito pa. Halimbawa, ikaw ay nagtatrabaho sa isang karinderya. Di ba? Halimbawa, ikaw ay nagtatrabaho sa isang karinderya. Tapos, ang trabaho mo doon ay nasa kusina ka. Ikaw ang naatasan na mag-chop ng mga lamas, ng
ng mga sibuyas, ng mga bawang, ng karne, ng mga gulay, ikaw ang naatasan na mag-chop nun. O ngayon, distracted ka, tapos, or pagod ka. Imbis na yung tatadtarin mo yung karne ng baboy, o feeling mo na parang yung kamay mo ay kabahagi pa ng karne ng baboy. Oh. Oo nga na tinitingnan mo yung karne habang ikaw naghihiwa, pero wala ka sa sarili mo kasi nga pagod ka. Parang dilat yung mata mo pero tulog yung utak mo. So habang hinihiwa mo yung karne ng baboy, hindi mo na malaya na nasali mo palang na nasali mong mahiwa yung daliri mo kasi pagod ka. Di ba? Ano ba yung mga distracted sa work? Halimbawa, nag-away kayo ng showtime mo. Pagdating mo sa trabaho, nadala mo yung emosyon mo na nag-away kayo, madama yung ibang tao, nagtatanong lang yung customer ninyo, sinigawan mo na. Nagtanong lang yung kasamahan mo sa trabaho, inaway mo na, kasi distracted ka, kasi nag-away kayo ng jowa mo. Okay ba yung ganon? Diba? Hindi. Kapag pagod ka, o kapag meron ka mga personal na mga problema sa buhay mo, sa bahay nyo, huwag mong dalhin sa trabaho. Alam ko na mahirap gawin yan kasi nga tao lang din naman tayo, pero yan talaga ang kailangan gawin. Kasi iba yung bahay at saka trabaho. Kung may problema kayo ng asawa mo, ng bana mo, ng kapatid mo, ng pamilya mo, kung nag-away kayo buong gabi ng pamilya mo, wag mong dalhin yan kung saan ka nagtatrabaho kasi hindi naman sila kasali sa problema mo. Wag mo silang damayin. Wag mong idamay ang trabaho mo sa personal mong mga trabaho. Wag mong gawing dahilan yung personal mong pinagdadaanan na maging distracted ka sa work mo. Kasi, maaapektuhan ang buong operation ninyo. At, alam mo namang magtatrabaho ka kinabukasan, huwag kang magpuyat. O kung magpupuyat ka man, siguraduhin mo na pagdating mo sa trabaho, ikaw ay 100% alert at focused sa trabaho mo. Okay lang yan. Kahit pa na araw-araw kang pagod pumasok sa trabaho, pero maa-assure mo na you are 100% focused sa trabaho mo. Kahit papuyat ka, okay lang yan. Pero, kung magpupuyat ka, tapos pagod kang pumasok sa trabaho mo, hindi ka focused, distracted ka, ay hindi yan okay. Ha? Kasi hindi ka naman pinagsabihan ng bossing mo na magpuyat ka. Ha? Kung puyat, wag na lang magtrabaho, mag-leave ka na lang. Magpahinga ka. Ha? So, pumasok sa trabaho na alert at focused para maiwasan ang disgrasya. Pang-apat, basahin. Salamat. Pang-apat ay ang alcohol and drug abuse. Drugs or alcohol will show a worker's reaction, time, and make him or her more careless and clumsy. To be safe, you need to have 100% of your capabilities. Alcohol, hindi yan tumutukoy sa isopropyl or ethyl alcohol, hindi yung Green Cross na alcohol. Ibig sabihin yung mga nakakalasing na mga inumin, beer, tanduay, emperador, lahat ng mga nakakalasing na mga inumin, yan ay mga alcoholic drinks. Bakit ba yan alcohol? Kasi nga may presence ng alcohol ang inumin na yan, kaya kayo nalalasing. Alam nyo naman na meron kayong trabaho,
Huwag naman kayong maglasing. Ha? Huwag kayong pumasok ng trabaho na meron pang hangover. Anong gagawin niyo sa trabaho? Ano bang magagawa ninyo sa trabaho ninyo kung pumasok kayong hangover? O sige nga. Sige daw. Papasok kayo sa trabaho. Ang trabaho ninyo ay mag-harvest ng kalamansi. Tapos, uminom kayo ng alcoholic drinks hanggang alas 3 ng umaga. Tapos alas 6 ng umaga yung duty ninyo sa pag-harvest ng kalamansi. Oh. Nag-harvest ka ng hangover ka. So anong mangyayari sa trabaho niyan? Matutulog ka na lang. Hindi ka makakapag-harvest ng maayos kasi nga may hangover ka pa. O, di ba? So, wag na wag kayong maglalasing kung meron kayong trabaho kasi nga maaapektuhan yung trabaho ninyo. At pangalawa, prone talaga kayo sa disgrasya niyan. Kasi halimbawa, pupunta kayo ng trabaho na lasing pa kayo o meron pa kayong hangover, magdadrive kayo ng motor o papuntang trabaho. O ngayon, dahil nga lasing kayo, hindi nyo masyadong matitingnan ng maayos yung kalsada, yung daanan. Parang feeling nyo mga superhero na kayo. Na parang na kayong lilipad sa sobrang lakas ng inyong pagpapaandar ng inyong sasakyan o ng inyong motor. O ang nangyayari, nababangga kayo, nadidisgrasya kayo kasi lasing. Di ba? Lasing na pumuntang trabaho. O pangalawa, pumasok kayo ng trabaho. Doon kayo dumaan sa hagdanan. O, doon kayo pumunta dumaan sa hagdanan. Meron pa kayong hangover na pumasok ng trabaho. O anong mangyayari sa inyo? Posible kayong matalisod. Matalisod kayo, madapa kayo, o baka mahulog talaga kayo sa hagdanan. Kasi hindi nyo na ganun kakontrolado yung katawan ninyo kasi nga meron pa kayong hangover. At kapag kayo ay meron pa kayong hangover, mas prone talaga na magiging clumsy at careless kayo sa trabaho ninyo. Hindi nyo magagampanan ng maayos ang inyong trabaho. Hindi kayo magiging organized sa trabaho ninyo. Hindi kayo magiging productive sa trabaho ninyo kasi lasing kayo, may hangover kayo. Ang ending niyan, matutulog kayo sa opisina ninyo o sa pinagtatrabahuan ninyo kung ano man yung trabaho ninyo. Ha? Okay lang na maglasing. Basta kinabukasan, walang trabaho. Pero kung may trabaho sa kinabukasan, huwag maglasing. Kung may trabaho kinabukasan tapos naglasing talaga kayo ng sobra-sobra nung kinagabihan, huwag na lang pumasok sa trabaho kasi wala rin kayong magagawang maganda doon. Mas madidisgrasya pa kayo. Lalong-lalo na ang drug abuse. Yung drug abuse na yan, hindi yan lang yan tumutukoy sa mga gamot na mga paracetamol. Kasi yung mga paracetamol, yung mga amoxicillin, drugs yon. Pero legal yon na drugs ibinebenta sa mga pharmacy, sa parmasya o sa mga tindahan. Yung drug abuse na sinasabi dito, yung mga yung mga illegal na mga droga. Huwag kayong gumamit ng mga illegal na mga droga. O huwag nyo ring abusuhin yung katawan ninyo sa paggamit ng mga gamot. Kasi nga, para din yan nakakalasing. Para din nakakalasing yung paggamit ng sobra-sobrang gamot na para bang imbes na yung inireseta sa inyo ay 500 mg lang, talagang ininom ninyo ang 2,000 mg sa isang inuman lang. Hindi rin yan mabuti. So, yon, wag ninyong aabusuhin ang inyong katawan, wag niyong abusuhin ang inyong kalusugan kasi meron pa kayong mararating sa buhay. Wag niyong isipin na ay nasa Alzheimer lang kami, maglasing na lang kami ng maglasing, mag-inom na lang kami ng mga drugs na pinagbabawal dyan. Wag.
Kaya nga kayo nag-aral muli sa ALS, di ba? Kasi meron kayong nakitang pag-asa. At nandito kami para matulungan kayong muli na makamit yung pag-asa na minimithi ninyo. So, huwag niyong abusuhin ang inyong katawan, ang inyong kalusugan kasi after all, yung katawan natin at saka yung kalusugan natin, yun lamang ang ating kapital sa kahit na anong trabahong gagawin natin. Ha? Pakibasa, overconfidence, pakibasa, lahat. Maraming salamat. Overconfidence, ito talaga ang isa sa pinakamalaking problema sa mga manggagawa at ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo nadidisgrasya sa mga ginagawa natin dahil sa overconfidence is when a worker feels that they are invincible and or so good at their job that nothing bad can happen to them, leads to a worker following incorrect works, procedures, and or being careless. Overconfidence, sumusobra yung kanyang kumpiyansa sa sarili. Sumusobra yung kanyang paniniwala sa kanyang sariling kakayahan na nasa tingin niya, siya ang pinakamagaling sa lahat, na hindi na siya kailangan pagturuan kasi alam niya na lahat. Sobrang taas ng kanyang tiwala at bilib niya sa kanyang sarili na hindi na niya pinapakinggan kung ano yung sinasabi ng iba kasi feeling niya siya na yung pinakamagaling sa lahat. At ang kadalasang resulta ng pagiging overconfident natin, yung sobra-sobra talaga yung tiwala natin sa ating kakayahan, ang end result niya ay may mga trabahong hindi tama ang pagkakagawa. Kasi nga, kapag tuturuan siya, hindi niya sinusunod, hindi niya pinapakinggan. Mas inuuna niya o mas pinapakinggan niya yung kanyang sarili kasi feeling niya siya ang tama. Di ba? So ang nangyayari, pag-check na kanyang trabaho, puro mga mali. Kasi nga hindi niya sinusunod o hindi niya pinapakinggan yung instruction ng mga taong mas may alam pa kumpara sa kanya. Yun din talaga ang risk kapag tayo ay overconfident. Kung feeling talaga natin masyado tayong magaling, yung nagmamagaling tayo sa mga trabaho natin kahit hindi naman talaga tayo magaling. Yun ang magiging dahilan na may maraming mali tayong nagagawa. Mas napapatagal ang ating pagbuo ng ating mga trabaho kung tayo ay overconfident. Kasi parang hindi na tayo napagsasabihan. Parang hindi na natin hinahayaan na tayo ay maturuan ng iba pang mga kasamahan natin kung ano ang mga dapat at tamang mga gagawin. Kasi sa tingin natin, tayo ang pinakatama sa lahat ng tama. Tayo ang pinakatama sa lahat na mas magaling pa tayo sa boss natin. Na mas magaling pa tayo sa mga mas experienced pa sa atin. So kapag tayo nagtatrabaho, kahit anong uri pa man yan ng trabaho na pinapasok natin, kahit na alam mo sa sarili mo na alam mo yan, maging open ka pa rin sa mga pagkakataon na tayo ay tuturuan. Huwag mong palagi ilagay sa isip mo na, huwag mo na akong turuan kasi alam ko na yan. Parang hindi mo na wini-welcome yung turo ng iba kasi nga feeling mo, alam mo na lahat. Ha? So kahit na alam mo na lahat, or kahit alam mo na ang bagay na yan, pakinggan mo lamang, makinig ka lang sa mga instruction, sa turo ng iba. Kasi nga, baka nga alam mo yan, pero nakalimutan mo na. Kailangan mo lang mag-refresh, kailangan mo lang i-review. Ha? So, maging open-minded kayo, maging bukas ang isipan ninyo na maturuan kayo ng ibang tao. Kasi
yung pagtuturo nila sa inyo, hindi naman siguro yan ikakababa ng moral ninyo, di ba, kung tuturuan kayo. Bagkos yan pa ay isang malaking bagay para kayo ay ma-develop, kayo ay mag-grow bilang mga manggagawa. Mas madadagdagan pa ang inyong kaalaman kung kayo ay bukas sa mga pagtuturo ng mga kasamahan ninyo sa trabaho. Okay lang na meron tayong tiwala sa sarili kasi kailangan din naman talaga nating pagkatiwalaan ng sarili natin. Kasi hindi naman natin magagawa ng tama, ng eksakto kung takot tayo na gawin ng isang bagay, kung palagi tayong takot na gawin ng isang bagay. Kung wala tayong tiwala sa ating sariling kakayahan, hindi rin natin magagawa ng maayos ang trabaho natin. Huwag lang sumobra. Diba? Kasi nga, kapag sumobra yung tiwala natin sa sarili natin, hindi na natin pinapakinggan yung turo o yung instruction ng ibang tao. Kasi wala na tayong pinapakinggan ang atin na lang sarili. Kapag overconfident na tayo, huwag na lang tayo magtrabaho. Kung maging overconfident na kayo na hindi niyo na pinapakinggan yung kasamahan ninyo, hindi niyo na pinapakinggan yung correction ng bossing ninyo, ay umalis na lang kayo sa trabaho ninyo. Huwag na lang kayo magtrabaho. Bumuo ka na lang ng sarili mong kumpanya. Na kung saan ikaw ang bossing, ikaw ang masusunod sa lahat. Pero kung tayo ay nagtatrabaho sa isang kumpanya, kung tayo ay nagtatrabaho bilang isang kasambahay, kung kayo ay nagtatrabaho bilang isang tindera, kung kayo ay nagtatrabaho bilang isang construction worker, you should have your confidence, but you should not have overconfidence kasi kailangan nyo pa rin pakinggan ang mga instruction at ang mga itinuturo ng mga bossing ninyo at ng mga kasamahan ninyo sa trabaho nang sa ganon ay magawa ninyo ng maayos at alam ninyo kung ano ang mga dapat na gawin at ang mga tamang hakbang sa paggawa ng inyong mga trabaho. At ito pa, basahin ninyo. Magaling, maraming salamat. Ignoring safety procedures or rules. Safety rules and procedures are created to prevent accidents at work. Ignoring them will eventually make someone getting hurt or killed. Gaya ng sinabi ko kanina, 'di ba? Merong mga signs na slips, trips at saka falls. Huwag niyong babaliwalain yung mga signs na ganon. Kasi, nilalagay nila yon, ginagawa nila yon para din sa ating sariling safety. Kasi nga, di ba, hindi naman nila ilalagay yung mga signs na yon, yung signage na yon, nang walang dahilan. Halimbawa, yung wet floor, slippery, hindi nila yun ilalagay kung dry ang floor. Kaya nila nilalagay yung signage na yon para magbigay babala sa inyo na mag-ingat kayong dumaan sa floor na yan kasi nga madulas at basa. Maaari kayong madapa o maaari kayong ma-slide. So wag na wag ninyong binabaliwala yung mga safety procedures at yung mga rules na siniset ng inyong mga pinagtatrabahuan. Kagaya na lamang nung COVID-19, di ba? Ano yung safety procedures na ini-implement o ginagawa sa mga establishmento? Di ba? Kapag tayo nagtatrabaho, kahit pag gaano kainit, magsusuot ng face mask at saka magsusuot ng gloves, magsusuot din ng face shield. Di ba kapag hindi ka magsusuot ng ganyan, hindi ka makakapasok sa kahit na anong establishmento nung panahon ng COVID-19, di ba? Kasi nga, ginagawa yon para sa ating sariling proteksyon at sariling safety. Di ba? Noong
noong COVID-19 nga, hindi ka basta-basta makakalapit sa kahit na sino kasi merong 1 meter distance para hindi basta-bastang kumalat o mahawa ang kahit na sino sa nasabing virus. So kailangan talaga nating i-follow o sundin yung mga safety procedures at saka rules na siniset ng ating mga pinagtatrabahuan dahil ginagawa lamang nila yan para din sa ating sariling kapakanan at tayo ay maprotektahan sa mga posibleng aksidenteng mangyari. Halimbawa na lamang kung kayo ay nagtatrabaho sa isang construction site, o, di ba? Ano ba yung mga safety procedures or safety na mga facilities na dapat niyong sinusuot kapag kayo ay nagtatrabaho sa construction sites? 'Di ba? Dapat meron kayong skull guard. 'Di ba? Meron kayong skull guard yung matigas na sombrero na sinusuot dito sa ulo kasi nga protection 'yon sa ating ulo sa mga fallen debris o halimbawa may mga mag-fall na mga bato o na nails mula sa itaas o at least protektado ang ulo mo. Halimbawa, ikaw din ay nagtatrabaho bilang construction worker sa daan. O di ha? Halimbawa, nagtatrabaho kayo sa daan. Tapos inabot kayo ng gabi sa pagtatrabaho kasi hinahabol niyo ng oras. Kailangan niyo nang matapos yung island at saka tirik na yung street light. Tapos inabot na kayo ng pagtatrabaho sa gabi sa daan. So ano ba ang dapat ninyong isuot para maging protected kayo sa daan at malaman ng mga nagbabiyahe na meron palang taong nagtatrabaho diyan? 'Di ba? Dapat magsusuot kayo ng reflector para makita ng mga nagbabiyahe na may mga nagtatrabaho diyan. O kahit pa sabihin natin na meron namang ilaw, sir, meron namang ilaw, hindi pa rin yun siya sapat. Kailangan pa rin natin magsuot ng reflector nang sa ganun ay makita kayo, ma-recognize kayo ng mga nagbabiyahe na ay may tao pala dyan kasi mayroong reflector. So, wag ninyong babaliwalain yung mga safety procedures at saka rules na siniset ng inyong mga pinagtatrabahuan kasi para din yan sa inyong sariling proteksyon. O halimbawa, ano bang mga trabaho ninyo kadalasan? Kayo ay nag-harvest ng kalamansi, di ba? Ano ba yung dapat ninyong sinusuot kapag kayo nag-harvest ng kalamansi? Lalong-lalo na mainit ang panahon, terik na terik ang araw. O di ba? Kayo ay magsusuot ng jacket or sweater, di ba? Tapos may iba pa sa inyo magsusuot ng gloves. Tapos may iba magsusuot pa ng bonnet. Tapos covered pa talaga yung mukha. Kasi protection 'yan sa mga twigs o sa mga sanga ng kalamansi para hindi kayo masugatan. O, maglalagay din kayo ng protection sa inyong mata kasi nga kalamansi 'yan. Puno yan ng kalamansi, of course, meron talaga yung mga langgam. So, halimbawa, kung hindi kayo maglalagay ng protection sa mata ninyo, maaring pumasok yung langgam sa mata ninyo. O, kung pumasok yung langgam sa mata ninyo, mahulog kayo doon sa puno, o maaari pa kayong disgrasya. Dalawa yung disgrasya ninyo, 3 talaga. Nasugatan pa kayo, pumasok pa yung langgam sa mata ninyo, nahulog pa kayo, nagkapilay pa kayo. So, kailangan talaga nating protektahan din yung ating mga sarili. So, wag babaliwalain yung mga signages at yung mga rules na siniset ng ating mga pinagtatrabahuan para tayo ay makaiwas sa aksidente at hindi tayo maaksidente. Yun lang yun siya. So, palagi nating ilagay sa ating isipan na unahin pa rin talaga natin ang ating sariling kaligtasan kapag tayo ay nagtatrabaho. Kasi
sa buong araw na pagtatrabaho natin, meron tayong pamilya na naghihintay sa atin sa bahay na kailangan pa rin nating umuwi sa ating mga bahay. Kung tayo ay buhay na umalis sa ating bahay, dapat buhay rin tayong umuwi sa ating bahay mula sa ating pinagtatrabahuan. So, ulitin ko, do not ignore safety procedures or rules. At kapag tayo ay nagtatrabaho, dapat tayo din ay, follow the rules. Nakalagay dito, follow the rules and the procedures. Ibig sabihin, kung ano yung mga isinet, sundin natin at makinig tayo, pakinggan natin kung ano yung mga itinuturo sa atin at huwag tayong magmataas na parang alam na rin natin ang lahat. O maging humble tayo sa ating pagtatrabaho. Kasi kapag tayo ay humble, tayo ay mag-grow bilang mga trabahante. Malay mo ngayon nag-harvest ka ng kalamansi at dahil open ka sa mga turo ng mga kapwa mo nag-harvest o ng bossing mo, o sa susunod magkakaroon ka ng factory ng kalamansi juice. 'Di ba? So yun lang 'yon. What links the different causes of most all accidents at work? O ito yung tanong ko. What links the different causes of most all accidents at work? Ang sagot ay awareness and focus. Kasi pag wala yung dalawang yan, pag hindi ka aware sa ginagawa mo at wala kang focus sa ginagawa mo, hindi mo pina-follow yung instruction na sinet ng pinagtatrabahuan mo, that will lead to accidents sa trabaho mo. And here are the simple safety signs that we need to follow for us to be safe at work. So narito yung mga ilan sa mga common na mga safety signs na kailangan nating sundin sa ating mga pinagtatrabahuan nang sa ganon tayo ay safe sa ating mga pinagtatrabahuan at makaiwas tayo sa disgrasya at aksidente. Ito pa. Safety helmets must be worn. So ibig sabihin yung halimbawa kung nagtatrabaho kayo sa isang construction site o magsuot kayo ng helmet o yung skull guard para maprotektahan yung ulo ninyo. Eye protection must be worn. O halimbawa, kung ikaw ay nagtatrabaho, ikaw ay isang welder, meron kang wini-welding, hindi naman siguro mabuti, di ba, na wala kang protection sa mata kasi ang lapit-lapit mo doon sa light, sa masyadong malakas na light. So nakakasira 'yon sa mata. So kailangan natin ng protection sa mata. Next, itong ear protection, lalong-lalo na kung doon tayo nagtatrabaho sa napakaingay na lugar para maprotektahan ang ating pandinig. Ito pa, unauthorized access strictly prohibited.
O kung hindi ka part sa mga personnel sa office na 'yan at meron kang nakitang ganyan na warning, huwag kang pumasok. Para lang gud yang no entry o no entry pero pumasok pa rin. O di ba? Pag no entry ibig sabihin bawal pumasok. Parang ganyan lang din. Ito pa, unauthorized personnel, so ibig sabihin, pag hindi ka staff dyan sa office na yan, bawal kang pumasok. Safety sign, fire extinguisher, at flammable material. O pag makakakita ka ng ganyan, halimbawa flammable material, ibig sabihin, huwag kang magsindi ng lighter dyan. O huwag kang lalong-lalo nang huwag kang maninigarilyo kapag meron nakalagay na flammable material kasi masusunog talaga kayo dyan. Ha? Huwag kang magsisindi kapag meron kang makikitang flammable material kasi yan ay nasusunog. O fire extinguisher. O kailan ba natin ginagamit itong fire extinguisher? Kapag may lindol, kapag may bagyo, magaling. Ginagamit natin si fire extinguisher kapag merong sunog. Lalong-lalo na kung kakasimula pa lang para mas madaling maapula o mahinto ang paglaki ng sunog, ng apoy. At meron akong tanong sa inyo, susubukin ko kung naalala niyo pa ba ang lahat ng ating pinag-usapan at sa dami ng explanation ko kanina ng ating discussion, tingnan natin kung meron pa kayong naalala. O sige nga, what are the 5 most common causes of workplace accidents? Ano yung 5 sa pinakadahilan ng aksidente sa pinagtatrabahuan natin? At ang pangalawa, what are the safety signs? O, di ba, meron ako ipinakita kanina ng mga safety signages. So, bigyan nyo nga ako ng halimbawa ng safety signs na ipinakita kanina. O kung meron pa kayong alam ng mga safety signs, sabihin nyo sa akin. At ngayon naman ay magkakaroon tayo ng isang masayang gawain. So, ito yung direction. Cut out the following pictures and paste them on the correct column. Magbibigay ako sa inyo ng column at mga larawan. Ang gagawin ninyo ay gugupitin ninyo ang mga larawan at ididikit ninyo ito sa tamang column. Ha? Kung ang larawan bang ito ay para sa 5 common accidents, kung ang larawan bang ito ay para sa safety signs, so gugupitin ninyo ang mga larawan at ididikit ninyo ito sa tamang column. At bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para gawin ang gawaing ito. Gawin na.
At bilang paglalahat, meron akong tanong sa inyo na kailangan ko rin ang inyong opinion at ideya. What is the importance of being clean and tidy in a workplace or in a particular work? Para sa inyo, sa tingin ninyo, ano ba ang kahalagahan ng pagiging malinis at maayos sa ating pinagtatrabahuan? Gaano ba kahalaga na tayo ay malinis, maayos at organisado sa ating mga pinagtatrabahuan? At ngayon naman, bilang konklusyon ng ating aralin sa araw na ito patungkol nga sa health and safety signs at works, ay panoorin at pakinggan natin itong Health and Safety Signs Nursery Rhyme. Pay attention, listen up to our song. We'll keep you safe and stop things going wrong. We wanna make you wanna march along. Put your helmet on, this song is quite full on. We're gonna help you stay in one piece. Let's get to work as health and safety police. Health and safety. Make sure your food is cool. Health and safety. Don't run beside the pool. Health and safety. Hold on tightly down the stairs. Health and safety. Don't lean back upon a chair. Grab your clipboards and fill out a form. Don't mess about, it's official protocol. Everybody, training starts now. We wanna tell you what, when, why, and how. We're gonna help you stay in one piece. Let's get to work as health and safety police. Health and safety. Stay away from boiling pans. Health and safety. Don't put your fingers in a fan. Health and safety. Don't put small things in your mouth. Health and safety. Stay with grown-ups when you're out. Hello, Pat testing here. For all electrics, I'm near. Pat tests everything in sockets so they don't fire up like rockets. Come on, kids, you know the score. Don't be reckless, it's a bore. Better safe than sorry. Hi, Pat. Hi, here's health and safety. We're on the case. Health and safety. We are so safe. Health and safety. We're on the case. Health and safety. We are so safe. Health and safety. We're on the case. Health and safety. We are so safe. Health and safety. We're on the case. Health and safety. We are so safe. We're on the case. Health and safety. We are so safe. We're on the case. We are so safe. At ngayon, susubukin ko ang inyong buong natutunan at ang inyong kaalaman patungkol sa ating aralin sa araw na ito. Magkakaroon tayo ng formative assessment at bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para sagutin ang ating formative assessment. God bless!
At para naman sa inyong enrichment activity o inyong project, narito ang ating direksyon. Picture yourself wearing safety gear at work. Print and paste it on a clean bond paper and have design on it. So, ito ang gagawin ninyo. Pag uwi ninyo sa bahay, maghanap kayo ng isusuot ninyo bilang mga safety gear kapag kayo ay nagtatrabaho. Halimbawa, ikaw ay nagtatrabaho bilang construction worker. Bilang construction worker, ano ang isusuot mong safety gear kapag nagtatrabaho ka sa construction? Another example, halimbawa kapag ikaw ay nagtatrabaho bilang nagha-harvest ng kalamansi o kahit na anong uri ng pag-harvest ang ginagawa mo, ano ang isusuot mo o maghanap ka ng isusuot mo kapag ikaw ay nagtatrabaho bilang harvester? Ano ang isusuot mo na safety gear kapag ikaw ay nagtatrabaho, kapag ikaw ay nag-harvest ng mga kalamansi o ng niyog? At ang gagawin ninyo ay ipipicture o lilitratuhan ninyo ang sarili ninyo, tapos ipiprint niyan, ilalagay ninyo sa bond paper, at sa baba, ilalagay ninyo kung ano ang inyong trabaho at lagyan din ito ng disenyo. Narito naman ang criteria para magiging basehan namin kung paano namin iwawasto ang inyong proyekto. Relevance to the topic, 10 points. Show appropriate safety gear, 5 points. Neatness and design, 5 points. Total points, 20 points. So, ulitin ko lilitratuhan ninyo ang sarili ninyo na kung saan kayo ay nagsusuot ng safety gear kapag kayo ay nagtatrabaho. Kung kayo ay nagtatrabaho, ano yung mga kadalasang sinusuot na safety gear kapag kayo ay nagtatrabaho? Tapos, ilalagay nyo ang larawan ninyo sa isang bond paper, ipiprint niyan, ilalagay nyo yung larawan ninyo sa malinis na bond paper, tapos, sa ibaba ng larawan ninyo, ay isusulat ninyo kung ano ang inyong trabaho at lagyan din ito ng disenyo. At dito nagtatapos ang ating masaya at makabuluhang talakayan sa asignaturang Learning Strand 4 Life and Career Skills sa paksang Health and Safety at Work. Maraming salamat sa inyong panunood sa video na ito at maraming salamat din sa panahong inilaan ninyo sa ating klase sa Alternative Learning System. Huwag kakalimutan ang inyong proyekto sa asignaturang ito at isesumutin niyo yan sa susunod na linggo. At magkikita tayo ulit sa susunod na linggo para na naman sa isang masaya at makabuluhang talakayan. Ako ang inyong guro, Ginoong Benjamin C. Polinar Jr. na nagsasabing, laging isipin ang magandang kalusugan at kaligtasan sa trabaho dahil may pamilyang naghihintay sa inyong pagbabalik. Muli, magandang araw! Paalam!